hanggang ngayon pong araw na lamang ang sinasabing palugit ng impeachment court para nga hintayin ang tugon ni Vice President Sara Duterte sa mga articles of impeachment laban sa kanya. Sa nilabas pong abiso ng Senado, maaari pang magsumite ng kanyang sagot si VP Sara mula alas 8 ng umaga mamaya hanggang alas 7 mamayang gabi. Maaari niya hong personal na ito isumite sa Senado at maaari din pong ipadala via email o sa kanyang mga abogado. Nakalatag naman po raw ang seguridad at media protocol sa Senate. Kung saan po sakaling magtungo doon personal si VP Sara, una nga pong tiniyak ng kampo ng Bise na sila ay magsusumite ng tugon ngayong araw na ito ng Lunes. Pero hindi pa ho sigurado kung ito ho ba'y personal na ihahatid o ito po lamang idadaan sa pamamagitan po ng email. Samantala, naniniwala po si dating Senate President Coco Pimentel na dapat nang magbitiw sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon po kay Pimentel, tila hindi akma ang agresibong estilo ng pamamalakad ni Cayetano sa Senado dahil nagdudulot ito ng tensyon at bangayan sa mga senador. Ang payo po ni Pimentel, ipaubayan na lamang ni Cayetano sa iba ang Senate leadership dahil tila walang natatapos sa trabaho sa ilalim po ng kanyang pamumuno. Dati na nga nakasama sa Senado ni Pimentel si Cayetano kaya naniniwala ang dating senador na hindi akma ang personalidad nito na pamunuan ang mga senador. Wala pa namang tugon si Cayetano sa mga naging pahayag ni Pimentel. Pero dati na nitong sinabi na bukas siyang mapalitan kung makakabuo ng sapat na numero ang minorya. Niliwanag po naman ni Pangulong Marcos Jr. na wala siyang pinagsisisihan sa paktakbo kasama si VP Sara Duterte noong pong 2022 presidential elections. Ayon sa Pangulo, pareho sila ng plataforma at gustong mangyari ni VP Sara noon para nga sa Pilipinas kaya nagdesisyon silang maging mag-running mate. Yun nga lang, inamin din ng Pangulo na nagbago na ito at ngayon daw po'y mas nag-aalala siya na baliktarin ng bise ang mga ipinapatupad niyang polisiya kung ito ang papalit sa kanya sa pwesto. Kabilang po sa tinukoy ng Pangulo ang umano'y reforma sa gobyerno na gusto niyang ipatupad at ipagpatuloy ng susunod na Pangulo. Pero posible rahong bumalik sa dati kung si VP Sara ang mananalo sa susunod na halalan. Sa kabila niyan, itinanggi naman ng Presidente na may tuturing na gera ang bangayan ng mga Marcos at Duterte. Ginagawa lang daw ho ng Pangulo ang trabaho at parte ng trabaho ang pag-atake sa kanya sa politika. Samantala, binatikos po ni Senator Ping Lacson ang naging pahayag ng National Bureau of Investigation o NBI na plano nitong ipatawag ang asawa ni Senator Ronald Bato de la Rosa para malaman kung saan nagtatago ang senador. Sa isang pahayag, nakiusap po si Lacson na huwag ituloy ito. Bukod kasi sa ipinapakita nitong bahina ang NBI pagdating sa intelligence work. Magmumukha lang daw harassment ang gagawin sa misis ni Bato at kawalan ng professionalism at matatawag na trabahong tamad. Una nang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na pinag-aaralan na ipasabina si Nancy De La Rosa. Bukod sa siya po ang huling nakausap ni Bato. Bago sumibat ng Senado at magtago, pinagbasihan din daw nila ang kanyang social media post. Pero klinaro na po ito ni NBI Director Melvin Matibag. Sinasabi po niya, iba daw po ang dahilan at hindi dahil tatanungin kung nasan si Bato kung bakit daw po ipinasabina yung asawa. Naiklaro na po ito. Samantala, umabot na po sa 12 ang kumpirmadong patay sa gumuhong gusali. Yan po naman sa Angeles City, Pampanga. 6 pambangkay ang na-recover ng mga otoridad sa pagpapatuloy po ng retrieval operations kahapon. Kabilang ang huling na-recover na bangkay mag-aalas 11 kagabi. Inabot naman ng 8 oras bago na ilabas sa guho ang isa pang bangkay. Suma total, nasa 9 na tao po ang nawawala. Kumarap po naman sa publiko ang kampo ng may-ari at kontraktor ng gumuhong gusali at nangakong handa silang tumulong sa mga biktima. Bumuo na rin po ng fact-finding at investigation task force ang Angeles City Government para nga maimbestigahan ang naturang trahedya. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.